Ang ngalan nga giusab nga naay kasabutan. Hallelujah. Name change with covenant. Ngalan nga giusab nga naay ano ba nan sa kasabutan in Genesis chapter 32. Genesis chapter 32, verse 24. Paingon sa 31. Then left Jacob all alone in the camp. Sa diha nga si Jacob na siya na lang nabili dito sa camp, and a man came and wrestled with him until the dawn began to break. Nakig-wrestle si Jacob sa Ginoo nga nagbisita niya atong panahona, o matud pa naabtan sa kaadlawon. When the man saw that he would not win with the match, he touched Jacob's hip and wrenched it out of its socket. Sa diya ang tao kuno nga iyang nabantayan nga dili siya makadaog kang Jacob, iyang gigunitan ang hip or batang ni Jacob. Matud pa, then the man said, let go of me, for the dawn is breaking. Gusto sa nagpakita ni Jacob nga mo hawa na, mulakaw na, mo hawa na. Pero kay si Jacob kay is gunitan man po niya ang maong tao nagpakita sa iya which is si Lord to siya. Nagpakataw. And then hingon siya, buhiin ako kay kaadlaw na. But Jacob said, I will not let you go unless you bless me. Ingon si Jacob, grabe si Jacob ka isog. And sa di ta kabuhian kung di ko nimo panalanginan. Your name, ingon si Jacob, what is your name? The man, ningon ang tao, what is your name? The man asked. He replied, Jacob. Nganon nangutana pa manggid siya, nga kaila mangyud kay ang Dios nagpakahimong tao atong panahon na nagpadayag kang Jacob. Ingon ang maong tao, unsay imong ngalan? Ingon si Jacob. Si Jacob, ingon din ang tao, your name will no longer be Jacob. Ang imong ngalan dili na Jacob. Jacob means supplanter. Unsa man ang supplanter? To take over or takes the place of someone else, usually on purpose. Manguan gid siya, manguha gid siya, ang dili iya jung kwaon. Ug sa ato pang Bisaya, mamintaha gid siya. Mamintaha. Isa dili ko mubuhi nimo gawas ang imo kong panalanginan. So siya rin kinakaingon, and that is si God to ang iyang ka-encounter atong panahon na. Ingon si Lord, your name will no longer be Jacob, ang imong ngalan dili na imong Jacob. From now on you will be called Israel. Gikan karon ang imong ngalan Israel, because you have fought with God and with men and have won. Ang imong ngalan nga Jacob dili na pangangalag Jacob kun dili udruho nag Israel. Israel means God's tribes. Ang Dios naningkamot. Nagrisol man sila, ang Ginoo og si Jacob nagrisol. Ang Ginoo nagpaghimong tao. Nagpadayag kang Jacob. Unya kay na gunitan man ni Jacob ang mao nga tao og iyang gigunitan og ayo, ingon din siya nga buhiin ako kay kadlaw na, mulakaw na ko, muhawa na ko. Ingon si Jacob, di ta kabuhian kung di ko nimo panalanginan. Na mga panahon nga pwede di ay nato ang Ginoo prospersahon. Pwede nato ang Ginoo prospersahon nga naatay tuyo niya nga gusto nato nga iyang buhaton
ug mabuhat sa Ginoo kung kita hangyo nga kining walay duha-duha. So ingod gikan ato nga encounter sa pakig-wrestle, pakig sa Bisaya sa wrestle. Pakig-away, pakig-batok, pakig-bisog sa Ginoo. Insya, gikan karon Jacob, dili na Jacob imungalan, kundi pagatawgo na kag Israel, because you have fought with God and with men and have won. Kay nakig-away ka sa Dios ug nakig-away ka sa tao ug ikaw nagbadaogon. So dili lagi di ay ta magbadaogon kung dili ta makig-away. Dili ta magpapildi. Kanang tabaan, di na to pwedeng sige tukot tabaan. Nga pwede nga ipahilom kay dapat ipaghilom. Badlungon. I will not let you go, ingon si Jacob, unless you bless me. Wala na ingon ng Ginoo nga, ay sobraha po ni mo ka bintahuso eh. Sobrahan ni mo ka bintahuso. So na yung mga tao nga, inga na po kinaiya ni Jacob. Nga, dili, musugot. Nga, walay madawat, walay madawdaw. Dili, gusto nga, majiruhan. Gusto gid na ay mabitbit. Na adyoy kuha. And then, in verse 29, please tell me your name, Jacob said. Grabe si Jacob pud. Nangahas gid siya. Suti ko unsay ngalan nimo. Genesis chapter 32. Please tell me your name, Jacob said. Why do you want to know my name? The man replied. Then he blessed Jacob there. And siya nga nung gusto man nimo nga mahibad an akong ngalan. Pero walay nahimo ang maong tao nga gigamit sa kaaway o gigamit sa Ginoo nga iyang representation. Then he blessed Jacob there. And Jacob named the place Peniel, which means face of God. Ginganta na po ni Jacob katong dapit ni dito siya nakigdisel sa Ginoo. Kining Peniel means face of God. For he said, I have seen God face to face, yet my life has been spared. So ingon dinhi nga si Jacob encounter si Ginoo, nakig-wrestle sa Ginoo. Siya ray nakaakog wrestle sa Ginoo, nakigbisog. Kita mo anang wrestling, ingana nahitabo. So ang unang wrestling na naka-record is wrestling between God and man or Jacob. So kinahanglan nga nakatouch ta sa Ginoo, nakahikap ta sa Ginoo. Pag hikap datos Ginoo, dili ta mo buhi kung di ta niya panalanginan. Hello? Ano yung message din na? Kung imo nang naana kay opportunity ang Ginoo nagpakita nimo, nagpadayag nimo, di lang ayo lang kung anang istorya. But kinahanglan maka-touch ta sa iya ha. Maka-touch o maka-attach ta sa iya ha. Diba sa documents, attach herewith. Hindi mo ma-attach. Attach herewith the documents. Kinahanglan na atay attachment sa Ginoo. O na atay statement sa Ginoo. Nga diin, ang Ginoo, dili maka malibad. Kung mo istorya tas Ginoo tinud-anay, maninood po ang Ginoo nato. Hello? Maninood po ang Ginoo nato. So, kadto nga senaryo, kadto nga sitwasyon, it's unforgettable to siya ni Jacob. Pero, gituyo gito sa Ginoo. To let us know nga pwedeng i-change ni Lord atong name. Pwedeng i-change niya atong name to describe who we are. What kind of man or person we are. Ang atong name nag-describe sa atong kaugalingon. May message ang atong name. Ingana. So Genesis chapter 32. Genesis chapter
32. And the sun was rising as Jacob left Peniel. Kay kadlawon man to sila nakig. Kadlawon sila nakig bisog. Kadlawon to sila nag-wrestling sa Ginoo. Imahin na kadlawon ta makig-wrestle sa Lord. Kadlawon ta makig-istorya sa Ginoo. Magkuan ta sa Ginoo, banding ta sa Ginoo. And then, as the sun was rising, as Jacob left Peniel, and he was limping because of the injury to his hip. Diba? Gigunitan man sa Diyos ang hawak ni Jacob pagkabuntag. Nagkiang-kiang na siya, kay naanay diferensya ang iyang hawak. Kay mooto ang gigunitan sa Diyos. Sa diyang gigunitan po ni Jacob ang Ginoo. Na nakigresol siya atong panahon na. So na mga panahon nga ang Ginoo na ay encounter sa atua, then na siya message sa atua, na gihimo sa atua, ug na ay manifestation nga mo na ang ginahitabo. Even today, the people of Israel don't eat the tendon near the hip socket because of what happened that night when the man strained the tendon of Jacob's hip. Muna kuno, nabihantod kuno karon daghan kuno mga ang katawan sa Israel di kuno mukaon sa tendon near the hip, kindapita, di kuno sila makaon. Dili sila makaon sa tendon near the hip. Kaya tungod ato na hitabo. Kay si Jacob na anay kausaban sa iyang body figure. It's a mark. It's a mark. It's a kining sana timailhan nga na-encounter niya personally ang Ginoo. Mainang naatay personal encounter sa Ginoo kay unforgettable na o memorable o di ta mahadlok. Pero mag-encounter nato ang demons, di gid maayo. Hello? Tinuod ng naay demons, tinuod pud nga naay Ginoo. So, because our topic is about name change with covenant. Change name with covenant. Ang ngalan nga gi-change nga naay kasabutan. O matud pa sa pulong sa Ginoo nga ang mao nga covenant nganong katuyuan nganong gigunitan ni Jacob ang Ginoo nga nagpakaroon ingnon tao para panalanginan siya. Because He's the blesser. Kinahanglan sa Ginoo ta mangayo blessing, dili sa tao. Kung sa Ginoo ta mangay blessing, unya magtrabaho ta naadyoy panalangin. Pero sa tao ra ta mangayo panalangin, kay di na to trabahoon, di na to trabahuan, maayo dili. Karon na to ni ha? Sa Ginoo ta mangayo panalangin, unya trabahoon nato ang panalangin nga atong gipangayo. Na may ubang tao nga sa tao mga panalangin di lang mo trabaho. Kasabot mo sa kasabot. Morning that is. Okay, so ingana. So I will not let you go unless you bless me. Tada nga principle, Lord. Di ta kabuhian ko, di ko ni mo panalangin. Ikaw ra gid akong gisaligan, Lord. Kugihan man, di ba kugihan si Jacob? Kugihan man si Jacob. Gani, nasa ipagkaguhi-kugihan. Grabe paglambo niya. Hello? So bisan pa na itagkugihan ta, kung di ta panalangin nas Ginoo, lahi ra gyud. Lahi ra gyud. Sa tong kanta, lahi ra gyud. Sa tayo sumpay ato, nagkadunggan, magto na ko nga kanta. Lahi ra gyud. Lahi ng pagpaningkamot na kugihan ka, nga nag-uswag kuno kahay sa imong kakugi, pero ang Ginoo nag-uban nimo. Kay wala ka inner joy and inner peace. Hello? Di ba? Tingnan na siya. So, that situation made a great change of Jacob's life. Naghimo og dakong ka usaban sa kinabuhi ni
Jacob, and I believe that was an unforgettable encounter of Jacob with God. Dito malimtan nga encounter ni Jacob bansa, Ginoo siya, I have seen God face to face, yet my life has been spared. Gideclare niya, nakita niya ang tao face to, o kita ng Diyos face to face. So sometimes ang Ginoo magpaka-as if nga tao. Muna ang ibot sa Hebrews nga, don't fail to entertain angels. Ay pakyas o pagitagad sa mga kanang mga sa tao kay sa mga tao kay basig nagpakaaron inon lang na nga angels. Ang mga angels nagpakairon ng tao. Okay. Now, ingon pa sa pulong sa Ginoo sa 32, then he blessed Jacob there. Gipanalanginan si Jacob sa Ginoo. So from Jacob to Israel. And Israel means God's tribes. Ang Diyos nakigbisog. God's tribes. Di ba nakigbisog si God nga makabuhi ni Jacob. Pero si Jacob wala man ni buhi si God. Huwag sa'y nahitabo. Ingon si God nga buhiin ako kay kadlaw na. Ingon dayon si Jacob, di ta kabuhian kung di ko nimo panalanginan. Ayaw i-let go si Lord. Ay tuguti si Lord mo biya nimo, hulakaw nimo nga walay buhaton nimo. Mo nang during the time that we communicated before the Lord, we call Him through prayer, through praises, through songs, and sa banda diha. As you have felt His presence, kung imo nang na-feel ang presence, continue to speak to Him and ask Him many things. Padayon kag istorya, pasalamat o pangayo niya kung si pangayoon. Kaya sa to, nag-challenge mi sa to, ask and it shall be given. So naadi ay changing of names in the Bible. Pero ang atong kakabantayan nga changing of names sa kalibutan, gi-change ang name kay masakiton. Ano di masakiton? I-change ang name. Nga na itong kakadunggan sa kalibutan. But in the Bible, it's not all about it. It has meaning. Meaning na asyay covenant. Now, another name that has been changed, and another ngalan nga giusab is from Abram to Abraham. In Genesis chapter 11, verse 27. Abram to Abraham. Genesis chapter 11, verse 27. Genesis chapter 11, verse 27. This is the account of Terah's family. Terah was the father of Abram. Si Terah kuno ang papa ni Abram. Papa ni Nahor, ni Haran, and Haran was the father of Lot. But Haran died in Ur of the Chaldeans and the land of his birth, while his father Terah was still living. So ang unang ngalan ni Abraham si Abram. Abram means exalted father or high father. Again, Abram means exalted father or high father. Taas nga amahan, naasa kay tasan. Mao na iyang ngalan og ang iyang papa isa daw iyang papa ni Abraham or Abram si Terah. Si Terah. And matod pa sa pulong sa Ginoo nga giusab ni Lord ang ngalan ni Abraham. Asa man agi usab. Okay, let's see the Genesis chapter 17. Genesis chapter 17. Verse 1. When Abram was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am El Shaddai, which means God Almighty. Serve me faithfully and live a blameless life.
Now, nindot kay no, nagpakita ang Dios kang Abraham. Pero pila na edad? 99 years. 99 sa ato pa, kanang 99 years sa ato karon tiguwang na na. Pero sa una, dili pa na tiguwang. Dili pa na tiguwang sa una idara. Pero sa ato, tiguwang na na. As in, ubano na, as in, weak na. Oh. Nagpakita ang Lord kang Abraham, inganang idara. Pud, dili man ni apamiro pagpakita ni Lord kang Abraham. Na ay appearance ni Lord, there is a Genesis chapter 12. Muoto ang call ni Abraham. Gitawag si Abraham ni Lord. Okay. And then, ingon si Lord, ako si El Shaddai, means God Almighty. Ingon si Lord, alagari kong matinud-anon and live a blameless life. Maunay, isulti ni Lord. Nga naa siya special message para lang yun sa iyang gusto nga iyang istoryahon, nga gusto nga gamitos Ginoo nga mag-alaga sa serve me faithfully and live a blameless life. Now let's see the kining verse ESB on that. ESB. Tanaw na to. Say, let's compare the statement ESB. English Standard Version. When Abram was 99 years old, the Lord appeared to Abram and said, I am God Almighty. Walk before me and be blameless. Nindot ng naka-special visitation and special message. Yes or no? Di ba sa una, katong padalan bitaw kag letter sa una sa ganina to. Sa post office. Dili na sa post office kanang mga private nga kuan. Oh, kanang mga sa ganito sa una. Dili. Naadto sa una padalan to nga. Padalan ka na murag Telegram. Lahi pa tan apay Telegram kanang na adito. Nasa Visoria ganito sa una diha. Nga kuan. Oo nga na. Di ba kung padalaan ka anak, murad akong honor ni mga wow. Special kay ko na anak kato sa Divisoria sa una. Oh, karon mo man ang LBC na sa karon. Napagawat napit Telegram sa una. Katong kaning na ay murag invitation form gani. Natalaan kag message anak kay nga nakaka-special. Kay wa pa man toy telephone o nag-cellphone. So, kung tagaan ka ana, murag ang bubukad po imong kuyos nga atay. Imong heart nakalimot jud ko ana. Nga naa ganito si ko una sa una kay nakapa-picture man gani ko ana sa una kana pa ni heart at inig sa February. Naanas ni Visoria sa una pero karon wala naman na. So makadawat ka ana nga card special ka ina mahal kay bayaran ana. Malipay na ka. Why ni abot ko anang istorya? Kay kini ingani. This is more than. This message is more than a special message with special paper gigamit. Di ba special paper man itong gigamit for a special someone? Di ba kadto? Nakalimot siya ko sa term, ana. Postcard? Postcard siya, o yung murag siya postcard, pero postcard, yung, naanay name ana sa una, nakalimot siya ko. Okay. So kani, ganun naabutan na Israel because this is something related with that. Nga, special message intended for you from a special someone who is the Creator, the Lord. 1980s mamanggod to o 90s sa Divisoria na naadadapit sa atbang anang agpa sa una di anak to dapita. Oh, kanang nagani ko sa una gitagaan pa ko sa akong boyfriend na nasa oringana nakauban pa ko na dito sa una. Nakalimot jud ko ana. So let's see that sa to, I am Almighty God, walk before me and be blameless. Walk before me, maglakaw kauban ako. Sa ato pa, ako'y imong dapat kaubanon. Malipay ka nga ako imong kauban. Dili kay malipay ka o lain imong kauban.
walk before me or serve me faithfully and live a blameless life and be blameless. Okay. Nganong man ingon si kanano nagyanan po na siya nagpauso na kanina. Okay na. Naglobat? Okay. So gusto ni Lord nga ubanon niya ang iyang gustuan kauban. Hello? Kaya nitot ng ubanon ni mo kanang maayo nga kauban nga magkasinabot mo. Di ba? Magkasinabot mo. Pili mo kontrapartido o kanang unsa na kining spirit. Nganong man ingon si Lord ana in verse 2. I am with you, by which I will guarantee to give you countless descendants. Okay. In ESV, I will make that I may make my covenant between me and you and may multiply you greatly. Gusto ni Lord nga makig sabot. Kung naa siya'y tuyo nimo, kung naki-istorya si Lord nimo, kaya naa siya'y tuyo nimo, o kinanglan ang tuyo niya nimo, imong mabuhat. Yes. Hello? Mabuhat. Kasagara sa ginag-istoryahan ni Lord, wala gyud mahimo kung dili matuman. Gani si Jonah, nag-istoryahan ni Lord nga mo'y muwali dito sa Nineveh. O, nga nisibat. Mo gyapon siya gipasibat ni Lord dito ra gyapon siya gihagsa sa dagat sa abaybayon sa Nineveh. Kay si Lord, kung ikaw napupusuan, yung puso mo hindi tigilan ni Lord hanggang hindi ka oo sa Kanya. Hello, di ba? Di kanya undangan kung naa siya'y plano nimo. Kay nagustuhan kaniya, kay naay nakita niya nimo nga diin makatabang sa iyong plano para sa kadaghanan. Ana ra jud na. Munang bulahan ka kung naakay tawag sa Ginoo. Bulahan ka kung nakadungog na ka sa tingog sa Ginoo nga iya kang gi daagni. Iya kang gi invite. Hello. Nga na siya special message nimo. Ay kataning RCBC sa una. Oh, RCBC. RCBC. Sa patauban na sa una. RCBC, di ba? Maadto lang ka dito kay mamili kag cards, unya imo din ng paliton or imong ipasend or imong ikaw na person mo to RCBC. Isa na sa una. Kung maadto ka mga mahal kay lamang cards, special paper with na anay message dito nga ilang nabutang dito, ihatag nimo sa special someone. And this message of God to Abram is more than that special. Amen. It's more than that special. Okay. Oh. Now, iman mas kalayo ba kaayo anang serve me faithfully or walk before me? Kalayo ba? Okay. Now, verse 3 dayon ta. Genesis chapter 17. Verse 2 and then 3. Tanaw na to. That I may make my covenant between me and you and may multiply you greatly. Kay ang gusto ni Lord, musanay sa Abraham. Musanay. Another term pa. Mudaghan. Mag-multiply. Gitawag ta ni Lord kay para mag-multiply ta. Dili mag-subtract. Dili makulangan kung dili dungagan. Mag-increase. That I may make covenant between me and you and may multiply you greatly. Then Abraham fell on his face and God said to him, okay, pag human og sulti ni God ato kang Abraham, nihapa gid si Abraham sa yuta as a respect to God. Sa iyang pagrespeto sa Ginoo. Now, let's see the NLT in this, how this NLT stated this verse. Ingon din and I will make a covenant with you by which I will guarantee to give you countless descendants.
Di ba ang topic? Name change with covenant. Ngalan nga giusab nga naay kasabutan. Wala na siya giusab nga walay saysay. Naay reason. I will make a covenant with you by which I will guarantee to give you countless descendants. Countless dili maihap nga mga kaliwat. Ganina, pariram lang sila. Multitude of nations, matod pa. Multitude of, sa verse 3 man dito. Okay. At this, Abraham fell face to the ground. Then God said to him, next verse. This is my covenant with you. I will make you the father of a multitude of nations. What's more, I am changing your name. It will no longer be Abram. Abram means exalted father. High father. And siya, ingon si Lord. So ang tuyo nga nakikistorya si Lord kang Abraham atong panahon na, kay naa siya'y covenant o naa siya'y i-change. Na-i-change. What's more, ingon siya, dili lang nga himuon ta kang amahan sa tanang kanasuran, himuon ako ang imong descendants kaliwatan nga di maihap. What's more, I am changing your name. Ang idugang panakos kasabutan, akong utrohon ang imong ngalan. It will no longer be Abram, means exalted father or high father, but you will be the father of many nations. Abraham means father of multitude. Father of multitude. Amahan sa kinabag-an. Okay, now take note of this asa ganito. Abraham. So unsay gipuli ni Lord nga letter gikan from Abram to Abraham? Unsay iyang giad? Ay sa gidugang niya. Hara. Kay Abram man to. So, og sa English pa nag-add-on siya og ansa ganito, nakalimot ako sa English ana. Nakalimot na ko gid. Oh. So ang gidugang niya diha is HA. Ha. In the Hebrew word nga ha or H or ha, that means breath of God. Breath of God. Gininhawa sa Ginoo. So from good name to a better one. Abram means high or exalted father or high father. Pero gusto ni Lord nga dila nga na father. Tibuok kalibutan. Isa to, father of multitude. Nations ang coverage. Dili lang one town, one city, one country, but nations. Muna'y gusto nung ipasabot nga ang atong paglambo, pagsanay, dili lang nationwide, but globally. Nations. You will be the father of many nations. Mahimo kang amahan sa daghang kanasuran. Spreading not only in the city, in the country, but globally. Muna ang katuyuan ni Lord nga atong pagsanay. Even in the spiritual children nato. Yes or no? Spiritual children. Ngang atong mga nadala nga mga kalag, nag-spread na worldwide. Tibuok, nakasanay na sa laing-laing na dapit. Naka-spread data sa Christian generation, godly generation. Because the enemy is spreading their wicked generation. Diba? The enemy is spreading wicked generation, polluting the minds of the people, deceiving the minds of the people. That even at that age of 4, tudluan na malicious ng mga teaching. And that is
ungodly. Kung imong i-consult sa Bible, tigulang na dili na bata si Shem, Ham ug Japet sa dang nahubog ilang papa. Sa kahubog giigangan kaigang man kuno ning igang ba ang resulta sa kanang wine. Naghubo na si Noah. Unya ang nakakitag una sa hubo niyang papa si Ham. Gipangtabi day ni Ham sa iyang kuya nga si papa to adito naghigda nakatulog hubo. Pagduol ni Japet ug ni Shem, nagtalikod sila, nagdala og tabon. Wa gid ni tanaw, no sexual activity. Kay gusto ni Lord nga ang privacy sa tao, private part sa tao will remain private. Hello. So, ang covenant ato is mahimo siyang musanay sa tibok kalibutan. I-change ang iyang ngalan matud pa from Abram to Abraham. Abraham means father of multitude, father of countless descendants. Ganina, exalted father lang. So, wala isa-isa asa dapit sa exalt dapit. Anak na bangal lugar. So, nag-better na, nag-higher na. Muna ang covenant. Okay. So, 99 years old, matud pa, ani nga panahona, nga si Lord nagpakita kang Abraham. Pero, kadili raman ang unang appearance ni Lord kang Abram, by the way, Abram pamanto. Okay, let's go back sa Genesis chapter 12. Genesis chapter 12. Okay, Genesis chapter 12. Verse 1. The Lord had said to Abram, leave your native country, your relatives, and your father's family, and go to the land. Go to the land that I will show you. Biyae nga si Lord kang Abram. Biyae ang imong naandan nga anang lapit. Biyae imong parente. Biyae ang pamilya sa imong papa. O adto sa yuta nga akong ipakita nimo. I will make you a great nation. Kay muunta kang dako nga nasod. I will bless you and make you famous, and you will be a blessing to others. Nindot nang magdawat tag message gikan ni Lord nga positive. Amen. Ang Dios makikistorya sa atua. Kung makikistorya sa atua, it means bulahan ka, bless ka. Kay ang Diyos ang nakikistorya nimo. Dili ang yawa nga, oh, sige, ambak diha. Sige, oh, panghilabot diha. Okay, and I will bless you and make you famous, and you will be a blessing. And then verse 3. Kaya itong i-compare ani. I will bless those who bless you and curse those who treat you with contempt. Akong panalanginan ang mo panalangin nimo ug tungluhon nako tung mo makigbatok nimo. All the families on earth will be blessed through you. Ang tanang pamilya sa kalibutan mapanalanginan pinaagi nimo. So Abram departed as the Lord had instructed. Human ato nga nadawat ni Abram ang mensahe nilakaw si Lord. Pag human nagsulti kang Abram. And Lot went with him. Abram was 75 years old when he left Haran. Isay-isay diri ang iyang edad kanus asya nagsugod og biya sumala sa ingon sa Ginoo. Kanus anya gi sugdan ang instruct ni Lord sa iha. So ganina 99 years old minus 75 pila man ang difference ana. Pila yung si mais math. Okay, round off na to 100 minus 75 25. So 26. 26 years. Oh, unsa may okay. Now let's go back to Genesis chapter 17. Di ba nanay obedience si Abraham sa Genesis chapter 12? While naay obedience nato, God will continue to speak to us. Amen.
While nga Ginoo, while kita ga-obey sa Ginoo, gapadayon siyang sulti nato for more further instructions. O matod pa din nga, iya gyapong gi-repeat ang iyang gisulti, pero naa na siya gidugang. Naa na siya gidugang. Mura gyapon, I will make you father of all nations. Pero sa, what's more? I will change your name. From Abraham to from Abram to Abraham. Unsay gidugang ato? H means breath of God. Gininhawa sa Ginoo, iyang gi paabot nimo para nga imong ma-feel nga ang Dios gayud ug ikaw naa nay partnership. Hello. How means breath of God. Gipadayag gid ni Lord. Ang iyang life, ang iyang feeling, ang iyang gusto, iyang kuan kang Abraham. Pagsulti niya, from now on, your name will be, it will no longer, what's more, I am changing your name. It will no longer be Abram, not only exalted father or high father, but instead, you will be called Abram, means father of many nations. And then sa to, the S there means breath of God. Gininhawa sa Ginoo. Connected. Kulang, it means kulang ang imong kinabuhi kung wala ang gininhawa sa Ginoo. Your life is not enough. You are not satisfied unless you can feel that the breath of God is in you. Dili pa na mao, grabe gid siya. Okay, let's continue. Okay, in verse 7, Genesis chapter 17, verse 7. I will confirm my covenant with you and your descendants after you, and from generation to generation. Ako, Diyo, is your breath. He is your breath. And the breath of God is in you. You long for each other. Amen. You long for each other. You long for God. And God longs for you. Because you are interconnected. The breath of God is in you. And you feel the breath of God. That is why you are seeking God at all time. Because that's the covenant that you made between Him and you. Amen. Nindot na nga ang Ginoo mo ay imong kasabot kay dili kanya luiban, di kanya biyaan. Di mo hupas yang gugma. Bisag wa na kay toothbrush, wa na kay ngipon. Nitambok na kag niniwang. Di gid mausab. Ang kuan ni Lord. Ni pangit na kag gwapa, nag-uban na kag di siya mausab. Amen. Munang kanindo kung gusto ninyo, February na ra ba? Ay gid mo patut-utot aning gugmang gibaha. Ang kanindot nga gugma kanang gugma gikas Ginoo kan gugma sa tao, kung mapulan ang tao, mausap ang tao, madisip ang tao, lain na nagdinanawan, lain na nasultero, sakitan na ka. Pero ang gugmas Ginoo pagkatamis. Manang kayo kabalaga. Ay, February na. Gusto mo rin February na. Hello? Hello? Gusto mo rin February na. Ano nga pataranta magkaana? Ingon ba dahil Ginoo pataranta February? Sa to, I have loved you by the everlasting love. Jeremiah 31:3. Therefore, with loving kindness, I have drawn you. Kung affected pa ka kung February na nga wala kay kuan, we have to wake up. Ayaw pagpadala sa imong tama ana nga worldly nga celebration. Worldly affair, worldly event. Hello? This is an everlasting covenant. I will always be your God and the God of your descendants after you. Ako kanoy-noy ang imong Dios. O ang Dios sa imong kaliwatan nga sundod nimo. And I will give the entire land of Egypt. Ug akong ihatag ang tibuok yuta sa Kanaan, where now you live as a foreigner. Nga din karon nagpuyo ka daw foreigner. Foreigner ka, pero mahimo ng imuha. You are a foreign to that place. But later on, they are foreigner. You are the owner. Wow! Amen! Ito na itabo kang Ruth. Foreigner siya dito. Nahimo siyang foreigner dito. Pero nahimo siyang owner because nasawa na siya ni Boaz. To you and your descendants. Para kanimo, para sa imong kaliwatan. It will be their possession forever. And I will be their God. Muna ang
nakaukit or nakalakbit ang sana. Nakalaan matud pa sa Tagalog. Ala nga covenant sa pag-change sa iyang name. Dili na ka magproseso dito sa munisipyo sa NSO or PSA. Automatic ang pag-change with blessing. Kani, di pa ka hulaton pa nimo magbayara ka. Di pa ma-certified kung dili pa maabot dito sa national. Pangitaan pa og evidence nga how true is it nga ikaw jud na. Unsa may supporting documents. Kini covenants na. No supporting documents. Your faith and obedience is really a requirement. Hello. Praise God. Let's move on to the next one. Then God said to Abram, your responsibility is to obey the terms of the covenant, and you and all your descendants have this continual responsibility. Kana. Kuyaw ka ayo pud ang kasabutan. Insya. Ano ito? Then God said to Abram, your responsibility is to obey the terms of the covenant. Muna ang kasabutan. Isa sa kasabutan. Ang imong buhaton, Abraham, tumano lang gid ang mga terms and conditions aning a covenant. You and all your descendants have this continual responsibility. So, bulahan gid ang tao nga istoryahan sa Ginoo. Kay kung ang Ginoo kay istorya, pati atong mga anak kaliwatan, mabulahan kung sila pud mudawat sa kabulahanan nga moobi. Di kaya siya ingan si Papa, panalanginan si Papa. Apil na ko, bahala, bagbagdoy ka, agoy, abusado ka. Hello? Hello? This is the covenant that you and your descendants must keep. Mauni ang kasabutan nga ikaw ug ang imong kaliwat inyong tipigan. Each male among you must be circumcised. Okay, siya. Isa ni kasabutan, ituga. Ang mataglaki ninyo, tulion Diyo. So, sakit man ang tuli, Lord. Mahubak pag yun. Pwede di na lang, Lord. Hello? Because this circumcision has something to do with higher nga kanang significance matod pa sa pulong sino. It symbolizes cleansing. It symbolizes nga na adjoy nahitabo nga kanang activity matod pa. Next verse. Verse 11. You must cut off the flesh of your foreskin as a sign of the covenant between me and you. So sa pagsutuli, mo gid cut off ang flesh of your foreskin as a sign of the covenant between me and you. Naadjoy hiwaon. Hiwaon jud mo tong magtuli, di na hikapon, hiwaon. Cut off the flesh of you. Okay, abot man ni sa circumcision. As a sign of the covenant between me and you. From generation to generation, every male child must be circumcised on the 8th day after his birth. Grabe kaninta, naanda to. Walo ka adlaw gikan pagkatao sa bata nga laki, tuliun na. Sa ato, ineg ka grade 8. O grade 8. 8 years, 8 years. Kay luoy man bata, tuliun bata, paluoy ka isanan. Sa Israel, 8 days, gikan pag-anak, tuliun na. Sa ato, alos 8 years. Anak patulion kay luoy man. Nalagi pisot niya, kadarabang pisot ingon si Lord, nagsupak na covenant ni Lord. Kunya mo lagi, Philippines, among other countries aside sa Israel, Philippines rin nag-adapt og circumcision. Munang special ta sa Philippines. Yeah. This applies not only to members of your family but also to the servants born in your household and foreign-born servants from whom you have purchased. Dili lang nis mga Israelites, kundi ang inyong mga servants, nga foreigners, nga nagpuyo sa inyong balay. Okay, next verse. All must be circumcised, atod pa, your bodies will bear the mark of my everlasting covenant. Siya, ang tanan yun tulion. Ang tanan nga mga lawas, makabaton ani nga marka sa pagtuli. Because mailhan gyud nang gituli kaysa wa na tuli. Mailhan jud.
ang looks. Mailhan jud. Nagani nagbulag nga couple tungod kay way tuli ang bana. Sa tinuod lang nga istorya. Any male who fails to be circumcised will be cut off from the covenant family for breaking the covenant. Stricto gid si Lord. Kung say gusto niya siya, ang tanan gid tulion. Ang tanan nga tao tulion, bisan pag sugos sila dili kabalaod man siya. Kay ang mupakyas ani nga kasabutan, nga kasuguan, matud pa, cut off from the covenant family for breaking the covenant. Okay. Na yung mga panahon nga ang sugo ni Lord, it requires pain. Amen. Na yung mga sugo ni Lord nga masugot pag sa dili, sakit ang iyang. Di ba kung tulion ka sakit? Unya, mayroon ba nagtuli? Pag magtuli, na uban isa ka buwan pa maulian, dua ka simana pa maulian. Mo bitaw nagubot to mga Philistines pagdaog bitaw ni David. Ha? Pagdaog ni ni Samson, gipangtuli niya ang mga Philistines. Nasuko ang mga Philistines kanang hubag man ilang tuli. Nagubot sila. Na yung mga panahon ang kabinan ni Lord, ang pulong sa Ginoo. Murata gituli, sakit ka istanan. Unya, kung ni-react pa, nidugay pa yun. Ay mga panahon atong kasing-kasing, murag gituli ni Lord. Posible dili. Na yung mga panahon nga atong kasing-kasing, murag gituli ta ni Lord, na nihubag, ni-react. Posible dili. Hello? Ha? Okay. Now let's continue because adto na takang Sarah karon giusab na pud ang ngalan ni Sarah o Sarai. Verse 15. Then God said to Abraham, ingon na pud si Lord kang Abraham, regarding Sarai, ug mahitungod po ni Sarai nga imong asawa, her name will no longer be Sarai. From now on, her name will be Sarah. So grabe gid sila makig-istorya. Naagid siya'y specific nga instruction. Sa Abraham, imong nga lang giusab na. Pero imong asawa po nga ngalan, usabon po nako. Kining usab-usab nga ngalan, naagi na. Pero sa dinis kalibutan, giusab ang ngalan kay magsakit. Sa Bible, giusab ang ngalan kay magsakit. Na ay meaning. Kung sa daw ngalan ni Sarai, Sarah na. And I will bless her and give you a son from her. Kay Sarai means princess. Sarai. Ang ngalan sa una kay Sarai man, si Sarai means princess. Pero ang Sarah means mother of many nations. So may kung princess, isa ra ka gingarian, ikaw ang prince. Pero mother of all nations ka, dako nagid wider nagid ang imong pagkainila. Oh, I will bless her and give you a son from her. Yes, I will bless her richly, and she will become the mother of many nations. King of nations will be among her descendants. Now, unsay changes from Sarai to Sarah? Ang H. H means, sa to H? Breath of God. It's a covenant. The covenant, the breath of God is like a covenant. The breath of God is like a seal, silyo. Now you are authenticated that you and God have a covenant. Hello. Kinang siguro nato nga ang Ginoo nakig-covenant nato, nakig-covenant ta ni Lord, nakigsabot ta ni Lord pod, nakig-agree tas and covenant, dili kay nigsupak ay nung anak Lord, tapos anang responsibility kapuhay, sakit to anak Lord, oy gusto lagi ko kanang okay ra Lord ba kanang like kay responsibility kanang daan ra ko pug kinabuhi sige ko gisingisi body ay lang nang mura pod kanang ma-stress po ka nang ipasugo nung sa ako, Lord. Hello. Remember, wise children will work no matter how heavy is the work. Amen.
Ang taong maalamon, mo trabaho, bisag, lisod nga trabaho. Amen. But foolish children, bisagaan, dili mo trabaho. Ang mga taong, mga anak nga tapulan, bisagaan nga trabaho, para kanila bugat na. Munang bugat ang sinultian, bugat ang naong, bugat ang tiil. Mag-undak-undak ka bugat. Wapay nahimo, nagsige nag-undak-undak. Hello? Okay. From Sarai, from princess to the mother of many nations. Hello? Sarah, ginuwagan og Ets means breath of God. Mo nag-iingon ni Lord kang Abraham. Tanaw na to unsay nitabo sunod. Verse 18. Then Abraham bowed down to the ground, but he laughed to himself in disbelief. Okay. Nitakot siya sa Ginoo, ni bow down pag humanog receive atong message, atong covenant, atong special message from the special one, the creator of the universe. Nagpadayag kang Abraham, more than RCBC, yung message. Pero, nikatawa siya kay wa siya nituo, kay tungod lagi iyang edad. Nato? Okay. Alam mo, ana, isang, kung wa ko natiguang. Pero pag basig sa guni-guni lang nako nino. Na yung mga panahon na yung message si Lord hatag sa ato Pero magduwa-duwa ta kay sa basig ako rani. Basin og hung-hungong ran ni kaaway aron lang paasa-asa ko. Nibaw down siya as he paid respect to God. Pero na disbelief, ni katawa siya, impossible. How could I become a father of the age, at the age of 1? And said, imposible kayo, mapapapako, isa kagatos na. Ang laki ka kabalaka, da ipot. Na di laki nga, pagkaanak, may kabalaka, uy, di naman siguro ko ka, kitang liwan. He thought nga, saan ako pagkapapa nga tiguwang naman ko. How can Sarah have a baby when she is 99 years old? So, it's pa 1 year ra ilang? God. So, na, ako tigulang na. Says, ako pong asawa, tigulang na. O niya, magkaanak ko na, may dagkan ko na among kaliwat. Saan? Na mo na sa to? Not by sight. Walk by faith, not by sight. Maglakaw ka, pinagos pag to, di siya makita, o tiguwang na gina akong partner. Tiguwang na ako sa mo. Tiguwang na ako. Nang ingon na Ginoo nga, ingon na niya, wala, magbangi ang giingon sa espiritu o giingon sa imong lawas or unod. Naka-experience naman, ha? Sadra ka ang promise ni Lord. Very sure, 100% sure. Pero ang imong doubt, 25%, 75% ra imong belief. Na 25% down. Kini atong pagkatawhan nun sometimes is a great barrier of the great plan of God in our lives. So Abraham said to God, may Ismael live under your special blessing. Na naman di ay. Naan namang good siya'y anak na si Ismael sa chapter 16. Pero kato si Ismael, dili man to seed of promise. Seed of doubt man to siya. Seed of doubt. Seed of flesh. Di man to iyang kaliwat kay si Sarah man ang gusto ni Lord nga, sila man duha partner. Hello? So, Sarah, na H means breath of God. Okay. Now, let's proceed. Verse 19. Grabe ang istorya mo na, mga paano ang hindi makikistorya, maginato sa pare sa una. Ingat tungang kauban ako sa batchmate na ako, pero tigulang na siya edad sa ako. Di pa kita itong tiguang. Marag magulang lang, wala, marag more than 10. Siyang Ginoo, nag-istorya na ako. Ingat po ko nga, saan na pagkabuno na istorya ang Ginoo? Kaya nga nagtaka-curious, di ba pa malagi kasabot, bitaw ng bata-bata, pati pa kasabot. Pero along the way nga magtakutuon tas Biblia, tinuod bang gidagin maging-istorya na to? Nakikistorya na, nakadungo na ba ang Ginoo nakikistorya ninyo? Nang nasa message ninyo?
Sometimes, usay, magbasa tas kung sino, ga-story si Lord sa ato. Sometimes, naalagin siya i-insert yung message sa ato. Sometimes through sa TV. Sometimes through sa words ka ito babasa. That's sometimes through sa tao. Nag-story si Lord sa ato. True. Dakan siya gamiton. But God's replied, no, Sarah, your wife, will give birth to a son for you. Kaya nagdaw-duha-duha man si Abraham. Kaya tigulang nalagi ka ng edad. Siya, no. Mo, maka-anak lagi Sarah. Isa ka, laking anak. You will name him Isaac. Isaac means laughter. Pati pangalan, isulti na kay para nga sure. Na yung mga panahon nga, sa itong magduha-duha, dumagan pa ganyan, pero di na magduha-duha. Isa, mga anak lagi, ay lagi pagduha-duha. Mga anak, wala giniingon si Sarah, Lord, no, big special child na kitigo. Hallelujah. Ito mga anak lagi na siya, laki lagi yung anak, o ang ngalan niya Isaac. And I will confirm my covenant with him and his descendants as an everlasting covenant. Isa, ang ngalan ni imong anak nga laki si Isaac. Og ako jung kumpirmahon ang akong kasabutan uban niya og sa iyang kaliwatan nga kini nga kasabutan walay katapusang kasabutan. Eternal covenant. Wala kita karon na apil ta pila na ta ka generations gikan ato hangtod karon. We are so blessed. We are part of that covenant that God made to Abraham. Because ito, the breath of God, when there is breath of God, that breath of God would give life and inspiration, courage, faith, and trust. Amen. The breath of God gives us faith, hope, love, and trust. Unang kinahanglan siguro na to, nga ang pulong sa Ginoo makadulot sa tong kasing-kasing. Hello? Muratag sa to, gi-resuscitate. Di ba kung gi-resuscitate, ikuan, ang ginhawa ni mo, ipong ipadakop atong imong gi-resuscitate. Di ka mag-hesitate nga, uy, wala ba siguro ni toothbrush? Uy, baho siguro ni baba. Dili nga na. Alo, siya? Kay si Ismael, as for Ismael, I will bless him also just as you have asked. I will make him extremely fruitful and multiply his descendants. He will become the father of 12 princes lang. Si Ismael, i-bless gyapon, pero he will become the father of 12 princes and I will make him a great nation gyapon. Pero si Isaac, lahig. So, dili pareha ang destiny sa atong mga anak. Walay pareha. Hello? So, again, our topic is name change with covenant. From Sarai to Sarah. It means the breath of God, gininhawa sa Ginoo. Datong kanta, matag pitik ni ini, kasing-kasing ko, ikaw Jesus, ang halaran ko. Because, imo nang nako ng breath ni Ginoo. Ang gininhawa sa Ginoo, naani mo gininhawa sa Ginoo nang gamingahon ka, makikistorya ka niya, nga naman, ingana na ang inyong covenant. Naana may covenant ni Lord. Hello? Dili lang basta-basta nga covenant. It's a godly covenant. It's a spiritual covenant. It's a greater covenant than any covenants that you had here on earth with men and women. Hello? More than sa covenant sa magtiayon kayo magtiayon. Pagpatay na. Ang isa, stop na to, goodbye. Pero sa Ginoo, eternal sa to, everlasting covenant because ito, the breath of God. Once ito, gikan sa imong pagkatawhang tumawala na kanikalibutan na that breath of God kinawas imuha muna natay life with Him after death. Amen. Hello. Okay. So, ingana ka, nindo. H means breath of God. Abraham, gidungaga nog H or A. Sarai to Sarah. Hello. Ingana ka nindo. Inaatay gininhawa gikan sa Ginoo. Hello. Muna nga di ta kalimot mo ampo. Og makalimot ag ampo ipadumtong ta sa oops, wa ka kaampoy so sorry Lord. Nakauna kog pangapi. Sorry Lord, nakauna kog pamahawa pa kog kaampo nimo.
Idungan na nandun ang pagpasalamat nimo for the day sa imong pagkaon. Because the breath of God is in us. Dili itong breath sa yawa, may nayawa. Sige, pangopi na. Sige, layas na. Sige, anak. Hello. Okay. Another, wala na to gamay. From Saul to Paul. Kanina, si Jacob to Israel, Abram to Abraham, Sarai to Sarah. Karon na po, Saul to Paul. Acts chapter 9 verse 11. Acts 9:11. Acts 9:11. The Lord said, mo man ni sa chapter 9 mo ni ang pagkakabig ni Saulo sa ipagkatiga, pagkaligyatan, pagka-dragon, pagka-ancient serpent ang spirit. Beast, mura siya beast. Iyaging pangkastiguhon ang mga followers ni Jesus. Because the dragon, the libyatan, upatay gid mo biktima dyan. Isog siya, strong siya. Mato pa sa Job chapter 41, the description about libyatan, walay basta-basta makabuntog niya. Dili siya basta-basta magpakiluoy. So walay apostoles ni Jesus ang basta-basta makadako ni Saulo. Si Jesus gid mismo sa road sa Damascus. Pagka dito na sa dalan sa Damascus, gitawag ni Lord si Saulo. Insya, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako, ingon din si Saulo. Who are you, Lord? Ingon din ang tingog, I am Jesus whom you persecuted. So Saul means, ang saban, little siya. Saul and Paul pareha little, pero persecutor. Huyaw batasan. Okay. And then, ingon sa verse 11, okay. The Lord said, kang Ananias, go over to straight. Grabe na ay description ha? Kaya na siya meaning. Gingnan ni Lord si Ananias. Ananias, adto dito kanto or dalan nga tulid. Ngadtos balay ni Judas. Judas o Judah, parehara praise. Let God be praised. Adto dito tulid nga dalan kay ang Ginoo madayeg atong dalana kay naiyang nadakpan, naidakpon, nai-arrest ditong dalana. Gi-arrest ni Lord si Saulo. Go to the straight to the house of Judas. When you get there, kung maabot na ka dito, ask for a man from Tarsus named Saul. Kamutana din sa tao nga gingandag Saulo nga gikan sa Tarsus. He is praying to me right now kay nagampo siya nako. I have shown him a vision of a man named Ananias coming in and laying hands on him so he can see again. So naay instruction gid si Lord nga mo ni bahitabo mo ni buhaton nimo. So na mga panahon nga relax siguro ta. Pero naay mensahe ni Lord nga suguon ka unya ang ipasugo sa mga katudyog isog nga tao moingon jud ka Lord unsa man ni Lord imo kong ipaon imo kong ipaon evade. Next verse. But Lord, ingon si Ananias, I've heard many people talk about the terrible things this man has done to the believers in Jerusalem. Sa Lord, nalain kaayo ning dugog ning tawan na Ginoo. Basta gitugutan na sa leading priest para aristuhon ang tanan nga motawag sa imong ngalan. Wala gini. Usahay bitaw ang Ginoo serious kay maistorya nga tinuod. Tungod sa tong pagkatawhan do mga report nga negative pong effect. Hello. Ang message very clear, very positive. Pero ang atong nadunggan negative man. Munang kay nakasulod naman sa atong kahuna nag-create na pod of fear of doubt. Next verse. But the Lord said, go, for Saul is my chosen instrument to take my message to the Gentiles and
to kings as well as to the people of Israel. And I will show him how much he must suffer for my name's sake. Okay. Muna nga pagkahuman ana nga kuan. Kasagara ato mabasahan sa account, dili na Saul, Paul na. Amen. From Saul to Paul. From persecutor to an apostle. Bingo kag Saulo, persecutor gina siya. Great persecutor. Record. Pero bingo kag Pablo, apostle na siya. Bond slave of God na siya. Munang atong ngalan, naga po na, kato sikuan. Marito, ay kato sikuan nga born again? Ay kato sikuan nga badlungon? Diba? Hello? Kato sige, hallelujah? Bisay ka kadus mo na hallelujah? May na ng hallelujah kasi panawag yawa. Diba? Na ay change of name o na ay covenant. Ang covenant gihatag ni Lord para kang Saulo, himuon siyang apostle, a messenger to the Gentiles, to the kings, as well as to the people of Israel. Muna ang iyang scope sa iyang trabaho. Muna bisag unsag pugong si Saulo sa tao. Dili kay sa to, the breath of God, ang gininhawa sa Ginoo, ang message sa Ginoo kinahanglan ma-deliver asa niya ipa-deliver. Messenger. Praise be to God. It's time already. The next na pa na biling pero we're out of time. Let us close our eyes. Father God, thank you so much of your grace and mercy. Thank you, Lord, for thy living word. Thank you, God, for your breath that you have, hallelujah, given unto us, O Lord God, that you have extended unto us as your children, as one of the descendants of Abraham, for us, O Lord God, to enjoy life here on earth, for us to be blessed, for us, O God, to spread righteousness, O Lord God, for us to spread your words, the message of truth, the message of God of righteousness, the message, O Lord God, of holiness, the message, O God, about your kingdom, O Lord God, that you want us all to be part of your kingdom, and we would able, O Lord God, hallelujah, to enjoy being part of your kingdom, O Lord God. Salamat sa tanan, dalegon ka sa katapusan. Thank you, God, for changing the names, hallelujah, of people, O Lord God, with covenants, O God, that your blessing, O God, will continually rest upon, hallelujah, sa mga katawan nga imong gisaaran nga panalanginan. And the same to us also, Lord God, we can also continually obtain or receive blessing as we continually obey you, O God. In Jesus' mighty name we pray, and everyone will say, Amen.